upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong sabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na ipagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Kaya nga't ang totoo at tunay na kumikilala sa Ama at nararamdaman nila sa puso nila siya, wala na sa kanila yung pagkakabaha-bahagit pagtitipon na pinag-uusapan pa nila kung ano ang nararapat sa kanilang mga tungkulin. Bagamat ang kailangan ng tao ay pagsasalamuha para magpadama ng pag-ibig kaninuman, upang maisalarawan at maipakilala ang tinanggap nilang mapagmahal na Ama. Subalit, hindi kailangan pag-usapan nila ang kanilang kapwa kung ano ang kahinaan nila at sino ang mahina. Kundi bagkos, ang mga nakakakilala at tunay na kilala ang Ama na nararamdaman ay siya, silang malalakas ang nagpapalakas sa kapwa, hindi silang malalakas ang hihina para lumakas ang mahina. Sa makatwid, mga minamahal ko, ang bawat pagtitipon sa kabanalan at pakiging totoo sa Ama, hinihingi ang pagkakataon ng pagiging matapat at totoo ang bawat isa, upang sa gayon mapatutuhanan kung ano ang tinanggap, kung ano ang nakita, at kung ano ang nakilala sa bagong buhay na kanilang pagbabago bilang isang anak ng Ama, nang sila'y kumilala sa Espiritu niya. Kaya tiyaon ang nagiging paraan upang mapalago, mapalawak, mapaunlad ang gawaing sinimulan nila sa payak at maliit, sa karampot at mahina, nang dahil sa kanilang mga tinanggap na ginamit sila ng Ama para ipahayag at iulat ang dapat, silang nagbigay lugod sa Ama para lalo nilang patibayin ang pundasyon ng kanilang gawain. At siya ng pawang katotohanan, ang Ama ang tatag, ang Ama ang tibay, sa pamamagitan ng Ama at Anak at Espiritu Santo, nagkakatipon ng bawat pinili niya sa pagiging isang marapat bilang mga lingkod, upang paging dapatin din nilang maisiwalat at maipakilala ang tunay na Ama na kanilang nakilalang ganap. Kaya sa pamamagitan ng pagtupad at pagtalima ng mga totoo at tapat na tumanggap sa Kanya, na ibahagi nilang dapat at marapat, kaya sila ay lumago at napalalago ng Ama sa pagtupad nilang matatapat. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat hindi na sila marapat kakitaan ng hindi na dapat. Kaya naman ang wika ni Pablo, hindi niya pupurihin ang bawat isa, yung mga gumagawa ng mga gayon, sapagkat alam na nilang katotohanan at marapat nilang isabuhay ito. At kung tunay na mga lingkod at tapat na mga lingkod ang bawat isang anak ng Ama, napapakilala ang katapatan sa pag-ibig ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya isulong ang wika nga niya, isulong ang nasumpungan niyong liwanag, ikalat ang mabubuting balita at gawa, at tupdin niyo ang aking kalooban at kagustuhan, tutupdin ko naman ang para sa inyong makagagalak, pagharian
kayong ganap. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Hindi lahat ng nagtungo rito ay may pandamas ukol sa Espiritu Santo. At hindi lahat ng naririto ang layon at nasa'y pakinggan ng aral at salita, kundi ang iba sa inyo, ang layon ay gumaling lamang at mapagbigyan sa kahilingan. Ang mga nariritong nakikilala ng katwiran ng Ama, nasisiyahan na ang naririnig ang mga aral at salita niya. Subalit, hambing sa sanggol na bagong silang at musmos walang kamuwangan sa espiritu ng katotohanan, kailangan pang lumagok ng gatas, pasusuhin ng gatas upang makanamnam at makalasap. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kapag ang diferensya o karamdaman ng tao, ang isip nito ay na-torture, yung tinatawag na depression, na-depress. Dahil sa mga kaganapan, halimbawa ay hindi kayang isipin ang asaway ng babae. Ang mga anak ay still, hindi sila nakikinig sa kanya. Hindi nila kayang isipin ba't nangyari yun sa buhay nila. Halimbawa, abusado ang magulang, hindi naunawaan ng anak, laging sinisigawan, pinagagalitan, at gusto sundin ang mga inuutos nila. Laging tatandaan ang kahinaan ng bawat isa ay walang nakatatarok, nakaalam, maliban ng Ama. May mga taong ang gusto kung ano yung kanila na ginagawa, tularan din ang kanilang kapwa. Kung ano yung kanilang sinasabi, agad maunawaan ang kanilang kapwa, dinaig pa ang Diyos. Samantalang ang Ama, marunong magbata, marunong magsumakit, marunong maghintay sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nahahayag at napapatutuhanan ng kanyang pakikisa kung paano magmahal, maging tapat. Kaya kung magkaminsan, kapag ang paglalayon mo at pagnanasay, maging tapat ka sa kapwa mo at binigo ka ng ilan. Kung magkaminsan, ang kabiguan mo dun sa ilan na yun na lang ang dinadama mo. Hindi mo nararamdaman yung dun sa mga iba na nagbibigay siglat galak naman sa puso mo. Subalit ang Ama'y iba. Pinagbabatahan niya ang mga anak niya, nagtitiis baga siya, sapagkat alam niyang siya'y Diyos at may hangganan ng lahat. Kaya naman ang mga anak niyang alam niyang sa Kanya, patuloy niyang kinukupkop at pinalalakas ang loob, yaong kanyang mga anak na lumalapit at nakikipagtuto sa Kanya. Subalit, ikaw, anak ka man niya, kung di ka lalapit sa Kanya at makikipagtuto, paano mo siya mararamdaman? Gusto ka man niyang hanguin, kung ayaw mo naman, paano Kanya mahahango? Ngunit, gaano ka man katigas ng loob, kung siya'y papasok na sa loob mo at kalooban mo, mapalalambot niya ito upang maghari ay siya. Gaano man kalito ang isip mo at kagulo, kapag siyang nanahanap salita niyang pinanahan, ito'y napapayapa niya at napapanatag na. Kaya naman, ang mga anak niyang kumisa'y lumuluha sa pagiging marapat na nais makatupad, siya ang kaliwa nila, siya ang kapanatagan nila. Kaya nasa sa larawan sa mga nakikipag-isa sa Kanya, kung sino siyang tinanggap, kung sino siyang kinilala. Magalak kayo, isa nga ba kayo sa mga pinagtibay ng Ama? Isa nga ba kayo sa pinaging dapat niyang maging matapang upang mahayag ang Kanyang kabutihan, upang may siwalat ang Kanyang kadakilaan? Magalak kayo, napagbunyian ninyo at napagtagumpayan ninyo ito. Kaya't kung paano kayo ipagtatagumpayin ng Ama,
higit nyo pa siyang makikilala at madarama. Katulad ng atas sa mga lingkod na turingan kapag sila'y napili at sa mga pinagdaraanan nila, ang lagi nilang hinaingat daing, patapangin, patatagin, at makatalima ng tapat, makasunod ng ganap, at nang sila'y makahulagpos, nagpuri silang ganap. Buhay ba nga ma? Kaya, wag na rin kayo magtaka ngayon sa panahon ng Espiritu kung may nagaganap na ang mga totoo at tapat, nagsusumakit na maglingkod na wala nang minamasdan, na wala nang tinitingnan, na wala nang pinikikinggan, kundi ang kanyang tinanggap. Subalit patuloy pa rin silang tinutukso, ngunit nagsusumakit na sila'y makatupad at makatalima. Kaya magagalak at magalak nga kayong lahat na nagiging marapat. Sapagkat kung wala namang mapipili ang Ama, sino nga ang sasabihin niyang, ito ang aking mga anak, na sa kabila ng lahat, ako pa rin ang pinanaig at kanilang tinanggap. Hindi na naig ang kalaban ko, kundi ako ang nagtagumpay sa kanila. Naway dumatal at sapitin ninyo ang gayon, na mapasalamatan kayo ng Ama, at di kayo ang patuloy na lamang nagpapasalamat sa Kanya, sapagkat nakatalim at sumunod kayo sa mabubuting kaloob niya. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba nga ma? Kaya ang mga lingkod at tapat na naglilingkod sa kabila ng mga sakit at dusang pinagdaraanan, nababanaag pa rin sa kanila na may ngiti sa labi. Pagpalain kayo. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag naranasan nyo na ang magpakasakit, alang-alang sama, sa kabila man ng kumisay lumuluha kayo, masasabi nyong, totoo pala siya. Masasabi nyong, tapat nga pala siya. Masasabi nyong, wala nga palang hindi siya mapagbabago tulad ng panahong pabago-bago, at wala nga pala siyang mga anak na nakipagtotoo na buong panahon ay bigo at hirap, sakit at dusa ang tinamo. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ang Diyos, magpakailanman. Tama ba, Jerin? Sapagkat ang Diyos ay buhay at dakila. Naramdaman mo na ba si anak? Naramdaman mo na siya? Payapa na ang isip, panatag na ang loob. Yan ang dulot niya. May tanong ang Panginoon sa inyo. Sino ang nanunubok sa inyo? Siya ba o ang kalaban? Sino ba? Lagi niyong tatandaan ang istorya ni Job, kung paano siya ay sinubok, hindi ng ama. Sino? Nabasa na po ito eh. Kailangan bang basahin ulit-ulit? Ngunit kung gusto ninyong basahin, yung simula lamang, yan, gusto niya. Sabi niya, sa aklat ni Job, may isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Hos. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang inahing asno.
Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kani-kanilang bahay at tuwin ay naanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbakasakaling lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang likod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpapala mo siya? Iniingatan mo, pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kaniya sumpain. Galing niyang manukso, no? Naunawaan niyo ba? Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Isang araw ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararong mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nilang mga baka at asno, pinatay pa po ang iyong mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, pag ninyong intindihin yan, panunokso lang yan. Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo, kinuha nilang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, inampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po ang silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi si Yahweh. Buhay ba ang Diyos? Gayon nga ang pawang katotohanan. Nang dahil tapat at totoong nakakilala si Job, ang lahat ng nawala sa kanya, inari niyang mabuti. Nagpuri sa Ama, nagpasalamat sa kanya, sapagkat isinilang siyang hubad, wala siya ni anuman. At ang lahat ng iyon, pinatupad, pinaganap, ngunit hindi ang Ama ang may lagak, kundi ang kanyang kalaban na kasabay ng mabubuting anghel
Iyon nga ay sino? Kaya't muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagparuot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Walang tutulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin, at gumagawa ng masama, at di gumagawa ng masama. Pinsala ko na siya sa iyo nang walang dahilan. Makinig kayo. Ipinapinsala ko na sa iyo nang walang dahilan. Gayon may nanatiling tapat sa akin, sabi pa. Sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kundi kanya sumpain. Yan ang tuksong maliwanag. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw nang bahala sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, pinunta niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan mula sa ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basuran at kinukuskus niya ng bibingan ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba nagbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? At hindi pati kahirapan? Sa kabila ng pangyayari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Buhay ba ang Diyos? Winiwi ka ng kasulatan. Pumilala kayong tuwiran, manalig kayong lubusan sa Diyos amang mahal. Tanggapin ang katotohanan, makalalaya sa lahat ng kamalian. Subalit ilan nga ba ang tumatanggap at nakikipagtotoo? Ilan nga ba ang damdamin ay tapat at totoo man din? Sa mga ginagawad ba sa iyo na alam kung saan ka mahina, kung saan ka wala? Pag wala ka, alam ng Ama, masasaktan ka na, magagalit ka na. Napagtagumpayan mo ba ito? Sa kabila ng iyong kawalan? Sa kabila ng iyong kabutihan? Dinanas mo ang wala? Napagtagumpayan mo ba ito? Magalak ka, sapagkat di lamang sa kasaganaan, marapat siyang parangalan at papurihan. Sa kabila ba ng iyong pagsakit, sa iyong mga kapatid, ikay isang lingkod, ikay tapat na lingkod, subalit mayroon pa rin sa iyo ay nanggigiyagis. Nanunuksong ikay magmura, magalit, magdamdam, lumihis, tumugot. Ngunit at pasubali, napagtagumpayan mo ba itong muli? Pinuri mo ang Ama, di ka nagdamdam, di ka nasaktan, di ka lumayo, kundi lalo mo pang ibinigay ang iyong sarili. Magalak kang anak niya. Nasubukan mo na ba ang kung sino ang tapat na ginawa mo ang lahat? Nagpakatapat ka, nagpakatotoo ka, tinuring mo silang kapatid, bagamat di mo kapatid. Pinagkatiwala mo ang salita sa kanya, ngunit pagkatapos siniraan ka pa? Ikaw bagay walang ginawa kundi magmahal, bagamat wala, patuloy mong binibigay ang sarili mo, na yun man lang ay makaganti ka sa mabubuting gawa para sa Ama, sa pagnanasa niyang makapagpadama ka ng pag-ibig niya. Subalit, sa kabila man niyon ng mga mabubuti mong ginawa, ikaw ba'y tinalikdan at ang tingin sa iyo'y masama? Ang tingin sa iyo'y di tama nang dahil sa kaganapan at nawala na ang pagiging isang magkakapatid ninyo at nawala na ang pagiging isang tapat na lingkod nyo? Ngunit ikaw, di ka ba nagbago? Purihin mo ang Ama.
Pinalasap ka ba ng karamdaman? Naranasan mo ba ang makibaka sa karamdaman mo? Sa iyong pamilya, sa mga minamahal mo sa buhay. Subalit, naroon pa rin ang pagsisikap mo at pagiging tapat mong sinasabi sa Kanya, Panginoon ko, Ikaw ang kagalingan namin. Magpuri ka sa Ama. Iba't iba ang mga pinagdaraanan ng sinuman, ngunit lagi niyong pakakatandaan, ang di ninyo kaya, wika nga ng Ama, ay di ko ibibigay. Kaya nga't sa panalangin itinuro, may ganitong kataga, huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sa hindi namin kakayanin, itinurong maliwanag ng anak na ibinaba, sapagkat alam niya ang Ama'y butihin at mabuti. Ang kanyang mga sinasabi ay pinatutupad niya, at ang pananambitan ng mga anak niyang tapat at totoo sa Kanya ay dinirinig niya. Subalit, naganap din ba sa iyo sa kabila ng pagdulog mong yaon, dumating pa rin sa buhay mo ang mga pinagdalisayan mo? Ngunit nanaig pa rin ang Ama at sinabi mong, maglilingkod pa rin ako? Susunod pa rin ako? Sapagkat lingkod at dilingkod, anak ng Amang sumusunod sa Kanya, kapag nakita niyang tapat ang puso mo, anong gagawin niya sa iyo? Magalak kayo at magpuri. Pasalamatan niyo siya, sapagkat ang lahat ng mga pahintulot at niloob na maganap, pinatutuhanan lamang niya ang mga anak niyang sa Kanya ay Kanya, at ang mga anak niyang hindi totoo, natatangay ng di nararapat. Ngunit nagpapalagay pa rin na sila'y tapat. Nagpapalagay pa rin na sila'y totoo. Sapagkat isang Diyos ang tinatawagan, isang Ama ang kukupkop. Paano mo na isalarawan ang pagiging totoo? Paano mo na isalarawan ang pagiging tapat? Samantalang ang panunukso sa iyo'y tinanggap mo at natanggap. Sinabuhay mo at diyang sinabuhay ang salita na nag-isang salita na may buhay at makapangyarihan. Sumunod ka sa akin. Ako ang daan ng katotohanan. Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal. Pasubali ko nga, puno mang walang bunga, kay luwat na kay taon ng bilang niya. Subalit pagdakay, napasisibol niya. Sa pamamagitan ng Ama, ng bungay napasibol niya, nagbunga ang kay luwat na punong di nakikita. Ang mga bunga, hinihintay nila. Kaya't ang may pagbabata, ang marunong magbata, ang marunong maghintay, nakikinabang at makikinabang, at makikitang ganap nila ang sakit at dusang pinalaya, kakibat ay galak at ligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hana, nekkarameneya hana, nekkarameneya hana. Katulad ng mga kaibigan ni Job na nagpalagay sa kanyang may kasalanan, makasalanan, kaya gayon ang nangyari sa kanyang buhay. Ganyan ang tao. Kapag may pinagdaraanan ng kapwa nila, kunwari nagmamalasakit na tumutulong, magsisi ka, Eka. Sigurado, Eka, may kasalanan ka, kaya ganyan. Sigurado, Eka, nagkakamali ka. Bagamat,
sa kanila ay maganda at mabuti ang ginawa. Ngunit, dahil ang paratang ay makasalanan at nagkakasala, kapag tinugunan mo naman ang ganito, sa Diyos lang ako nagkakasala kung may kasalanan man ako. Sapagkat kung may nagawa man akong kasalanan na hindi ko gusto, di ko gasto at di ko ginawa ito, tanging siyang nakakalam. Ngunit sa inyo, anong kasalanan ko? Magagalit pa sa iyo. Matwid ka ba ka? Banal ka ba ka? Sapagkat di nila naabot ang matwid. Sapagkat di nila alam ang matwid. Kaya nga, kung kapwa mo ang pakikinggan mo, sino ka na mapipili ng Ama? Kung katulad ka rin nila, na marurupok, mahina, mapagparatang, mapagbintang. Kaya't pakita nyo sa kanya, iba kayo, kayong mga kumilala, nakadama na sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat marami ang pinili, ngunit ilan kaya ang sadyang mapipili? Marami ang sinubukan, ngunit ilan kaya ang makapapasa? Marami ang binahaginan, subalit hanggang kailan kaya magagamit sa pawang kabutihan? Marami ang inakay sa matwid na daan, ngunit ilan kaya ang patuloy na tatahak upang matwid nilang tahakin ang landas ng katotohanan? Marami ang nagsasabing, Panginoon ko at Panginoon ko, ngunit ilan kaya ang sadyang paroroon? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kayo mismo, mararamdaman ninyo ang kung kayo nga ay sama. Yaw na nga ang kapanatagan. Sa kabila ng pagluha ang mga mata, sa kabila ng mga pinagdaranan nyo, nakakayanan nyo dahil may nagbibigay sa inyo ng lakas, ng tatag, ng tapang, ng kapahingahan ng kaisipan, at ng kapanatagan ng kalooban. Sa kabila ng kayo'y ginigiyagis ng inyong kapwa, may pumapayapa sa inyo, sapagkat ang kapayapaan ay sama nagmumula. Sa kabila ng ginigipit kayo ng inyong kapwa, may nagbibigay ng kaluwagan upang makadaan kayo sa matwid at marapat na daan. Nakamtin nyo ang kagaanan. Sa takdang araw na kayo'y makalaya, magsusumigaw kayong, Diyos Ama ay buhay na buhay. Ilan kaya ang nagsasabing, Panginoon ko at Diyos ko, na ang puso niya'y damang-damay Ama, at di ang bibig niyang nagtuturan, Panginoon ko at Diyos ko lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat madaling magsalita, kapag sinabi ng manggagamot mo, bawal sa iyo ang mag-isip. Sasabihin naman sa mga kasamaan mo, huwag niyo siyang bibigyan ng problema. Opo, pagtalikod nila, ano ba? Yan ang tao. Madaling umoo, mahirap tumupad sa totoo. Pagpalain kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lagi niyong tatandaan, hindi na kaya ni Job kung ganang siya lamang. Hindi na kaya ng sinuman kung ganang sila lamang. Nakakaya lamang at nakakayanan dahil may ibang kasama, hindi ikaw lang. Hindi sila lang, hindi lahat ng nakapagtagumpay. Kundi may kasama, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't sino ang gusto niyong kasama para makapagtagumpay kayo? At sino ang gusto niyong kasama para igupo kayo? Mamili na kayo na gusto niyong kasamahin at gusto niyong
kapiling. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Salamat. Pagpalain kayo. Manalig, umangkin at tanggapin. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, maraming taong nagsasabing, Diyos ko, ba't mo naman ako sinubukan ng ganito? Narinig niyo ba kung sino sumubok sa inyo? Naway mabago ng pananalita ninyo tao. Naway mabago ng pananalita ninyo tao. Naway mabago ng pandaman nyo tao. Naway mabago ng pag-iisip nyo tao. Naway mabago ng adhikain nyo tao. Naway magbago na ang tao at makilala ng lubos yaong Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Sa maraming pinagdaraanan, walang di mahuhulasan. Lamang ang nakababati, nakapahintulutan niya rin naman, at di kayo sukin. Pinagkakatiwala kung magkamisan sa kanyang kalaban upang kayo'y pumili kung sinong totoo niyong pipiliin. Upang kayo'y magnilay kung sinong totoo niyong tatanggapin. Upang kayo'y magsuri kung sinong dapat manaig sa inyong buhay. At napapakilala niya ang at gawa ng kanyang kalaban. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Ako sa inyo may nakalaan. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Parte-parte, mati, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa
aking mga parte-parte, mahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marali umangkin ang gabi na may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na. Lagi niyong tatandaan, napakasarap magmahal ng Ama. Sa isang salita niya lamang, may magagawa na siya sa inyong lahat. Kaya nga sa salita niyang, magtiwala ka anak, maniwala ka na. Sa isang salita niyang, manalig ka anak, magtiwala ka na. Sa isang salita niyang, umasa ka anak, tanggapin mo na. Sa isang salita niyang, magtiwala ka, manalig ka. Sa isang salita lang, anak, pakinggan mo akong ganap. Sinisigurado niya, may magagawa siya sa lahat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Hindi na sila nilalagnat, ano? Purihin ang Ama. Taas mo nga, taas. Taas. Sakit. Sakit. Sakit? Sakit pa ba? Ha? O, tayo ka nga. Pwede nga. O, lumakad ka nga. O, sige. Sakit ba? Masakit. Sige nga. Kaya mo ba? Kaya mo? Kaya. O sige, subukan mo. Hindi subukan gawin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya mo? Sige, matapang, lakad. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan.
Babalik na tayo. Ayaw mo na. O, ikaw na lang mag-isa. O. O, gusto mo. Babalik na tayo. O, babalik na. O, sige. Mikot ka. O, sige, lakad. O. Masakit ba? Konti na lang. Sige, ikaw na lang mag-isa. Konti na lang ngayon eh, masakit pa. O sige, maggabay ka. Uuwi ka na. Gusto mo na umuwi? Ha, sige, uwi na. Sige. Sige. May pagal na ka. Mapagal na ka. Isa na kang tuknang. Kailangan makuha rin makalbag na. Hindi. Kumusta? Ha? Alane. Hindi na. Sige. Mangisnawa kang saldang. Ilang taong ka na? Mag-81. Marakal na ka-grasyan eh. Marakal na ka-bonus. Sige. Sige. Iba't ibang kaganapan sa buhay ng tao. Marami ang pinatutupad para kilalanin at makilala ang Ama. Subalit marami ang mga taong sa pangyayari sa buhay nila ay lalo pang lumayo sa Kanya. Lalong nawala ang paniniwala at pagtitiwala. Mali. Dapat sa mga pinagdaraanan ninyo sa buhay, lalo kayong lumalapit, lalo kayong nagtitiwala, lalo kayong nananalig, lalo kayong tumutupad, lalo kayong nagsasakatuparan sa Kanyang layon at nasa, hindi kayo ay nalalayo, kundi lalo kayong nalalapit. Sapagkat kailanman, saan man kayo magtungo, sino man ang tunguhan nyo, hindi kayo makakakilalang ibang Diyos, isa lang ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Kumusta? Sadyang masakit yan. Dagdagan mo ng pananalangin mo sa pagtitiwala, wag daing. Ano? Ang tao kapag may nararamdaman, anong ginagawa? Nung iba, anong ginagawa? Sa halip na manalangin, nagmumura. Diba? Sa halip na lumuhod, nagdadabog. Diba? Sa halip na magsumamo, nagagalit. Sino ba ang may gusto na magkasakit kayo? Sino? Kaya tatandaan ninyo, yung may gustong palayain kayo, siyang tanggapin nyo, siyang kilalanin nyo, siyang pagsumamuan ninyo, siyang magpakababa at pagpapakababa ang gawin nyo. Hindi yung sa inyong mga nagaganap sa buhay, lalo pa kayong nagdaramdam, nagagalit. Kaya nga maliwanag niyan sinambit, magpakababa kayo. Kaya nga,
Kung lahat ng tao'y matatangay sa ugaling tao at pag-uugali ng kapwa, mayroon bang mapipili ang Ama? Sabi ngang maliwanag, iniba ko kayo sa karaniwan upang mapili ko na tuwiran. Kung walang maiba at walang naiba, sinong mapipili? Kung walang naiba at maiba, buhay ba ang Ama? Kaya, upang matupad ang tinurang, iniba ko kayo sa karaniwan upang mapatotohanang ako ay buhay. Kaya, hinihingi ng pagkakataon sa mga tapat at nagsusumakit maging ganap, yaong may binabata sila. May pinagpapakasakit sila. Yaw na nga ang pakikitungo mo, isa, yaan sa pagdaraanan mo. Pakikitungo mo sa kapwa mo, pakikisalamuha mo sa kapwa mo, na paging dapatin mo, na lahat ay gawin mo na, may pintas pa rin sa'yo. May mali ka pa rin. Sa kabila man ang nais mo, puro tama ang gusto mo nang gawin. Ngunit mayroon parang kapwa mo na di tapat sa iyong pagtanggap. Kaya ito ang pakikibakahan ng mga naglilingkod, ng mga anak ng Ama, ang kapwa nila. Kaya nga sabi nga, sa sambahayan mo mismo ang kalaban mo at sa mga kasama. Pagpalain kayo. Ngunit, napakaganda ng sinalarawan sa panahon ng katotohanan ay sinisiwalat. Ang nagpakababa sa isang salita lamang, may tinanggap na mabuti at nakalaya ang alipin. Sa isang nagparaya, sa isang nagpakababa, may nakinabang na kapwa. Mga minamahal, ilan kayo? Ilan kaya kayo na nagpapakababa at may isa sa alang-alang na Ama para sa inyong kapwa? Ilan kaya ang gagamitin ang pakikiisa at pagiging tapat para mapasambit ng Ama? Anak, ako'y tapat kanino man, ako'y totoo sa lahat ng dako, upang mapatotohanan at maisalarawan ang katotohanan na mahal ang mga anak niya. Hindi lamang marapat na sa kalusugan pupurihin at pasasalamatan ng Ama. Hindi lamang marapat sa karangyaan doon pupurihin at pasasalamatan siya. Hindi lamang dapat sa mga biyaya at pagpapala, kundi sa kabila man ng mga pinagdaraanan, pasasalamatan pa rin siya, papupurihan pa rin siya, hanggang katulad ni Job, nakalaya ring ganap ang lahat ng nawala, ang lahat sa kanya ay nagbalik. Ang kanyang sugat ay naghilom, naparam na lahat, ang kanyang mga anak ay pinalitan, ang kabuhayan ay binalik na lahat ng 10 ibayot, higit pa sa nawala. Mga minamahal, nang dahil ba sa pagtalim at pagtupad nyo, para na lamang kayong isang basahang trapo sa kapwa nyo? Alang sa Ama, naging basahan kayo sa paningin ng iba, ngunit sa Kanya'y karapat-dapat at kalugod-lugod kayo. Dahil lang ba sa pagsunod nyo sa Ama, lahat binaba nyo na ang sarili nyo at wala nang natira sa inyo, may natitira pa ang pinakamahigit, yaong Ama. Kaya kung sa inyo ay paghahari niya ang mananaig, siyang higit na nararapat na makaun at making karapat dapat na sa inyo'y panaigin, siya rin ang sa inyo'y magbibigay galak. Pagpalain kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alin ang mas mabilis pakinggan ng Diyos? Halimbawa, kayo mag-asawa. O, mag-asawa kayo. Nananalangin yung isa, nananalig yung isa. Yung isa naman kung ano-ano mga sinasabi. Eka. Kapag eka magpa-doktor, mamamatay ka eka dyan sa paniniwala mo na yan. Salamat. Salamat sa Ama. Kung nakatagpo kang kabiyak ng puso,
na nagpapatatag, nagpapatibay sa iyo. Na siya pang nagsasabi sa iyo, sige, pares tayong manahalig at di tayo pababayan ng Diyos. Pag nakatagpo ka ng anak na, sige anak, ano ba? Paano ba yan kaya? Pasalamat kayo kung sa pamilya nyo'y nagkaisa kayo. Isang tuntunin, isang panuntunan, isang kalooban ang nag-ari sa inyo. Ang Diyos ang nangibabaw, kayo'y pinakinggan. Buhay bang Ama? Kaya kung minsan, maraming taong magkakasala at nagkakasala, bakit kakala ko bang magaling yan? Sino bang magaling sa mundo? May magaling bang manggagamot sa mundong ito? Wala. Ang Diyos na totoo. Subalit, may ginagamit siyang mga instrumento, mga doktor, mga pinagkakaloban niya ng mga kaibang talino na siya lamang ang nakababatid at siya lamang ang nagdulot. Hindi si Satanas, kundi ang Diyos na totoo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Dakila bang Diyos? Lagi niyong tatandaan, kapag tinutokso kang magalit, ang Diyos ang tawagin mo para mawala ang galit. Kapag tinutokso kang matakot, ang Diyos ang tawagin mo nang mawala at ikay tumapang. Kapag ikay tinutoksong mainis, ang Diyos ang tawagin mo para ikay matuwa. Kapag ikay tinutokso na magtampo, tawagin mo ang Diyos para mawala ang tampuritis mo, kundi ang mabigay sa iyo, pag-ibig na totoo. Kapag ikaw ay nadidimlan, ang Diyos ang tawagin mo nang hawiin ang dilim at ikay magliwanag. Kapag ikay nanghihina, ang Diyos ang tawagin mo para ikay lumakas. Lahat ang Diyos sa buhay ng tao, siyang higit sa lahat. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Hindi yan ginagalaw. Magtiis ka lang, ha? Sige na. Galaw mo. Sige na. Galaw mo. Sige. Galaw mo. Kaya mo yan. Tumalikod ka. Hiling ka ng konti. Hiling ng konti. Sige. Sige. Hiling ng konti. Galaw-galaw mo konti-konti. Sige. Sige anak. Sige, sige. Tiisin mo ha. Tiisin mo. Suntok mo ito, suntok. Suntok mo, suntok. Suntok mo ito, suntok. Sige, suntok. Sige na.
Magtiwala ka. Manalit kang ganap. Sige, galaw. 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 Sige, balik. Suntok mo ito, suntok. Sige. Sige, sige. Sige na. Galaw-galaw mo. Galaw-galaw mo. Ito. Galaw. Sige, galaw. Yuko. Yuko ka, yuko. O, diretso. Tingala. Likot. Likot. Galaw mo, galaw. Galaw mo. O, ikot mo ulit. Ikot, ikot. Sige. Galaw, sige. O, galaw pa. Balik, balik. Sige, galaw. Galaw, galaw. Balik, balik. Sige, balik. O, isa pa. Galaw, galaw mo ha. Galaw mo doon para mawala. Sige. Sige. Galaw, galaw. Galaw. Galaw mo, galaw. 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 Suntok, ere, suntok. Sige. Pataas. Pataas. Ganyan, ganyan anak. Ganyan na. Sige. O, sige. Isa pa. O. Sige. Sige, sunod ka lang. O, galaw mo ang ulo mo. Galaw mo. Galaw, galaw. Sige, galaw. Galaw ko ha. O, galaw mo, galaw. Sige, galaw. Sige, galaw. O, galaw. O, balik, balik. O, balik. Sige, galaw. O, balik, balik. Balik. Sige, balik. Balik. O, itig ka nga. Kamusta? Gumaan na ba? Ha? Sige pa. Doon ka tumingin. O, taas mo, diretso mo nga. Diretso mo. Hindi, yung ulo mo, diretso mo. O. O, gumaan na. Ha? Sige nga, ikaw nga. Galaw mo nga. Sige. Galaw. Tine. O, sige, galaw uli, galaw. Doon ka tumingin, doon. Sige. O, balik. O, galaw. O, sige, galaw. Galaw. Sige. O. Ano sa... Ha? Ano nga sabi sa kanya? Dapat agad yung nayan ito. Ilang araw na ito eh. Ilan na ito. Sige. Ay, hirapan. Dapat lumambot ito. Para may ganun. No? Bawal sa kanya.
Bukas balik mo siya at siya'y babanusan. Ha? Oo, bukas. Babanusan ano? O sige, galaw-galaw mo na. Gumaan? Ha? Sakit pa ba? Masakit na masakit pa? Nabawasan na? Sige. Susubukan ka lang kung talagang kaya mo. Ha? Upo ka nga, upo. Upo. Yan. O sige, galaw. Upo. Kaya nga po siya pinadadala rito. Kaya nga ginagawa sa kanya yung pinagagawa. Di ba matagal na siyang pinadodoktor niya? Di ba wala namang magawa sa kanya? Ayan ang patotoo na hindi lahat na ibibigay ng science. Kaya nga may ganito yung maniniwala para tumanggap Ha? Hindi po ba sinabi sa kanya kung gusto niya mag-siyang? Sige. Tuloy-tuloy pa rin yung tinatapal, ano? Ha? Tuloy-tuloy pa rin yung gagawin. Kumusta? Gumiginhawa. Tuloy natin. Lalaban ka pa ba o susuko na? Ha? Lalaban. Ano, gusto mo na umuwi? Ha? Sige, patnabahan ka ng Panginoon. Sige, uwi ka na. Dapat di pa po tapos Sino ang may gustong ganito? Ay, Diyos ko, Panginoon. Alam niyo po, pag may hinaga nun, hindi po ako yon. Dahil hindi ko hihilutin yung bata na yun, kung may matamaan akong ugat. No? Hindi. Alam niyo, may mga instant, merong hindi. Bakit? Lahat po ng instant dito, wala na ngayon Buhay ba ang Diyos? Mapalad kayo kung hindi pa ninyo nakakamtan yung inyong karamdaman gumaling, pero nakilala nyong agad ang Diyos. Ibig sabihin, mas maganda yung natanggap ninyo, yung nakilala nyo siya at nadama. Kung pinagaling man kayo ora mismo, pagkatapos din naman yun nakilala, tapos kukwento nyo, nagpagalmote ka ako doon, kaya po kunching kagaling. Hindi po ako magaling. Wala pa akong napagaling. Buhay ba ang Diyos? Lagi nyo tatandaan, wala pa akong napagaling. Hindi ako nagpapagaling at lalong hindi ko ito gagawin. Nagagawa ko po ito at ginagawa ko po ito at mga naglilingkod ay naririto at gumaganap din sila. Hindi dahil sa amin, dahil sa nagpapagaling. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung hindi sa Diyos na nagpapagaling at hindi sa Diyos na nagbigay galing, wala po tayo lahat dito. Dahil hindi ko po gugustuhin magganito. Hindi ko gugustuhin ito, hindi ko pipiliin ito. Kaya nga hindi ako nangarap maging teacher at hindi ako mangarap maging doktor Dahil hindi ko pangarap ang manggagamot at hindi ko pangarap ang magturo. Wala po akong pangarap. Gusto ko lang madre. Pero salamat, di man ako naging madre. Mas maganda na rin pala kaysa madre ako. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko naman po sinabing walang kwenta yung mga madre. Ang sabi ko po, mas gusto ko na rin ganire kaysa madre ako. Baka po masamain ninyo at sabihin nyo, ayaw paleka, di paleka, ano siya sa madre. Ang tao, maganda sinasabi mo, minamasama. Bakit po? Sapagkat dito, hindi na ako gumastos na nag-aral, dahil walang pagpaaral ang magulang ko, at nakatutupad ako. Kahit may pamilya ka, may anak ka. Kanya-kanya pong panawagan,
kanya-kanyang antas ng kaloob, kanya-kanyang kaloob ng Panginoon. Kaya pinasasalamatan ko ire, kaya ako naman pinasusumakitan na tumupad. At yung mga lingkod naman na napili, nagsusumakit din, nagsusumikap din maging totoo, maging tapat. Kaya naman po, huwag naman ninyong hamunin, tuksuhin, para na sa gayon, sila'y makalaban. At yun namang mahihinang mga lingkod na tinutukso, huwag naman kayong patukso. Dahil ang Diyos lang ang dapat pakinggan, sundin at tupdin ang habilin. Buhay ba ang Diyos? Kaya masarap maglingkod ng bukal at totoo sa damdamin. Ikaw ang masisiyahan, ikaw ang matutuwa, ikaw ang magagalak. Dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo, napapatotohanan niyang may magagawa siya. Sa inyo po, may nagawa na po ba ang Diyos? May gagawin pa ba siya sa inyo? Habang nabubuhay, may magagawa ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Parehas nyo rin ako noon nung hindi ako ganito. Katulad nyo rin ako noon nung hindi ako ganito. Naghahanap kahit saan para gumaling. Naghahanap para magbago. Naghahanap para magpakatotoo sa Diyos. Hindi ko po nasumpungan yun eh. Salamat sa Diyos na nagbigay ng patotoo, nagbigay ng katotohanan. Kaya ang pagbabagong ito ay di akin, kundi sa Kanya rin. Ngunit di po ako banal. Hindi ako banal. Ako'y tao lamang. Ngunit nagsusumakit, nagsusumikap na pagindapati ng Diyos na balang araw ay maging banal. Kahit ako'y isang taong makasalanan sa mundong ito ng tao, sapagkat walang taong banal. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nasiyahan po ba kayo sa handog ng Panginoon? Nagalak ba kayo sa kanyang hain? Nabusog ba kayo sa inyong mga kinain? Naway umuwi kayong busog pa rin. At naway umuwi kayong masaya rin. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Naway pagsumakitan at pagsumikapan ng bawat isa na siyang patuloy na madama at makilala sa buong buhay ay di na mawalay pa. Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong? Maaari po ba kayong wag nang magpabendisyon? May bukas pa. Lagi niyong tatandaan. Yung bago na lang. Pwede po ba? Mabait po kayo, no? Masaya kayo? Umuwi kayo? Taglay pa rin ito. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng saya at kasiyasiyang ay tamasahin ninyo.